tumayong lahat, we will have a change in our program. Una natin basahin yung ating commitment verse. Maganda po na sa umpisa pa lamang ay meron na tayong commitment verse. Basahin natin ang ating commitment verse. Simulan natin sa talata. Awit, everybody start. Awit, 19:14. Lakasan po natin. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos at aming Ama, narinig mo po ang aming winika na commitment base sa awit 19:14. Nawa ay maging kalugod-lugod nawa, katanggap-tanggap nawa sa iyo ang aming salitang namumutawi sa aming bibig at sa bawat pagbubulay-bulay ng aming puso ay maging kapurihan para sa iyo. Help us, Lord, to hold on to this commitment na kami ay maging huwarang halimbawa ng tunay na anak ng Diyos. At sa bagay ito, aming Diyos, patuloy kami nagpapasalamat again and again. Lord, we recognize your power that every Sunday you give us fair weather, Lord. Kahit na uulan yan sa nakalipas sa mga araw, but when it comes to Sunday, Lord, meron kaming magandang panahon. And for this, Lord, we are forever grateful to you. Salamat din amin Diyos sa isang araw ng buhay na yung ipinahiram sa amin. Salamat sa pag-iingat mo sa amin sa nakalipas na magdamag. Even in coming to church, Lord, we thank you for your protection, for making sure that we reach your house safe under your care. Lord, we pray, out of your goodness and kindness, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang sa iyo, sa aming mga nagawa na hindi marapat, sa mga bagay na alam naming mali, ngunit aming nagagawa. Oh Lord, we pray that may you forgive us. Cleanse us, Lord, from our unrighteousness. So maging to sa aming pananambahan, nagpapasalamat kami, amin Diyos, sa isang mapayapang pagbibiyahe ng aming nagkapagsalita, si Atty. Jury, driving alone by himself from Gapan to your house here in Marikina. We thank you, Lord, sa kanyang readiness to accept our invitation to be our speaker sa aming pananambahan ngayong umaga. Salamat din, Panginoon, sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng resolve na whatever we feel in our body, masasakit na tuhod, masakit na balakang, pagkahilo, whatever, Lord, yet you give us that inspiration to be in the church, to have the fellowship amongst the believers in bringing you our praise and our worship. Pagpalay mo, Panginoon, ang aming pananambahan, even ang aming pag-aawitan, ang aming pagkakaloob, ang aming panalangin, ang pakikinig ng mensahe. All of this, Lord, ay aming itinata sa iyo na maging kapurihan sa iyong dakilang pangalan. We also thank you, Lord, even for our brothers and sisters and friends and relatives sa iba't ibang bansa who are with us online. We thank you, Lord, that they continue to be part of our worship anywhere, wherever they are, through online. And we thank you, Lord, because we know that this worship today will bring honor to you and will edify every one of us. Sa pangalan po ni Jesus, itong aming dalangin, pasasalamat. Amen at Amen. Makakaupo na po tayo. We now go to our greetings and announcement. Unahin na po natin ang ating greetings. Marami pong nag-birthday this week. Andiyan po sa screen ang kanilang mga pangalan.
si Teddy Biluan. Hindi, i-reserve na po natin ang palakpak sa huling pangalan na aking babasahin. Baka kasi may binasa ako na mahina palakpak, malungkot. May binasa ako na malakas ang palakpak. Kaya sa huling pangalan na aking babanggitin, tayo pumalakpak. Tama po ba? Okay. Teddy Biluan, Pastor Eli Yolanda ng TICC. Medyo i-manage natin ang ating mga anak. Jonah Ternida, Joel Ternida, Advin Navarro, Angel Bolima, si Ka-Angel, Juliet Juliano, Emil Martin Angeles, at saka yung anak ni Bless, na hindi ko naligay ang pangalan, si Zachary Kyler Apollo. Meron pa po bang hindi ako nabanggit? Wala na. Pumalakpak na po tayo. See? Ang saya. Ang saya. Okay. Ang atin pong food sponsors for August, ngayon ay si Ate Sandy, at sa huling linggo, 31, ay si Ate Dory. Ayan, ha? Okay. Yung ating financial report ng August 17, ang pumasok po ay 12,174. Ang lumabas ay 8,705. Okay? Parapak tayo kasi medyo may balance no? May natira. Ang ating new speakers project, ayan na po. Napansin kagad ni attorney, sabi niya, maganda. Sabi ko sa kanya, nag-solicit lang kami niyan. Hindi ko naman sinasabi sa kanyang magbigay siya. No? Sinabi ko lang, mag-solicit. Ang total sponsors ay 26. Salamat sa mga 26 members who sponsored our project. Ang total cash na nalikom ay 118,000. Ngunit ang ating pong gastos ay umabot ng 135. So kulang pa po tayo. 135 minus 118, we're still short by 227,000. 27,000. Okay? Sabi ko nga, 17? Iniisip ko nga, hanggat hindi natin nabubuo, huwag mo nang gamitin. Yun lang muna luma. Ha? Pero kasi, kakanta si Aaron sa linggo eh. Ha? Okay? Ang ating pong presider for next Sunday, si Ate Puring. Ang special number ay si Kuya Aaron. Ang hina naman ng palakpak. Okay. Narinig po ang ating weekly schedules. No? Kaya na bahalang magbasa niyan. Nasa program naman po yan. Ang ating pong message team for September, gaining a new understanding of the value of the fruit of the Holy Spirit. While we have already tackled this issue, pero iba rin po itong ating nabibisita, so we will try to gain new insight and new challenges sa ano ba ang mensahe ng fruit of the Spirit. Composed of 9 values like love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing, there is no law. Pag-aaralan po natin yan sa buwan ng September. Ang ating pong memory verse for this week, Romans 8:16 and 17, which was the subject of our Sunday school class this morning. The Spirit Himself, basahin po natin. Everybody start. Romans 8:16 and 17. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then
Okay. No? Pinag-aralan po natin yan kanina. Ang ating pong daily bread excerpt. Ang sabi po, the one who said he is the bread of life, he also said he'll satisfy your thirst. So why should you be searching everywhere when Jesus said that you should seek Him first? From Him alone, we can seek refuge, strength, help, and everything that we need as a person. Only Christ, the bread of life, can satisfy our spiritual hunger. Wala po tayong pwedeng puntahan that can satisfy our spiritual hunger maliban sa ating Panginoong Jesus at ang kanyang banal na salita. Ang ating pong GNCF mission call, each one, invite one. Ang quote of the week, Scriptures is for our learning to give insurance, encouragement, and hope. So with this, tayo po ay magkakaroon ng ating pag-aawitan, and let's sing the songs from our heart. We sing this loud, we sing this clear, we sing it from the heart. Sa pangunguna ni EJ. Thank you, EJ and the music team. Napaka-empowering yung ating mga inawit. Very reassuring of God's eternal love. And before we do our corporate prayer, I would like to read a verse in Psalm 118, part of verse 4. Ang sabi po dito, and this should hold our heart in full trust sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. His love will never come to an end. And with this in our hearts, I would encourage you to come forward for whatever prayer request you may have for God, or whatever thanksgiving that you want to express to God. As we sing our song, Alam Kong May Magagawa ang Diyos. Magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Amen. Inanyahan po ang lahat na may nais na dalhin sa Diyos sa pamamagitan ng ating sama-samang panalangin. Alam po ninyo, ang panalangin ay isang pribilehiyo na binibigay ng Diyos, lalo na sa kanyang mga anak na hinirang. And when people come to pray, it glorifies God. Because it is a testimony of our trust and
and confidence sa God. Tayo po ay manalangin. I would like to invite those of you who are on the pews to join us sa ating panalanginan. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa katotohanan ng iyong salita na nagbibigay sa amin ng confidence, nagbibigay sa amin ng assurance na ang iyong pag-ibig kailanman ay hindi matatapos. Your love will remain steadfast for us, for your children. At ito, amin Diyos, ang aming dalangin masumpungan mo sa puso ng bawat isa, especially your children standing before you, bringing to you their concerns, even their thanksgiving. Na sa kanila, Panginoon, ay mabuhay ang mensahe ng iyong salita na ang iyong pag-ibig ay hindi magtatapos. Ang iyong pag-ibig ay hindi magwawakas. Lord, this morning, we pray for your children who are in front, asking for healing of their illness and disease. Again, Lord, we affirm that you are our Jehovah Rapha, the God who made a promise to the Israelites that you are going to heal their diseases. And even today, Lord, in these modern times, we know that you continue to do miracles. You continue to heal us. It is just a matter, Lord, of our patience to wait until such time na ang iyong kapangyarihan ay mamalas sa aming mga paggaling, sa aming mga karamdaman. Not only physically, Lord, but also emotionally. Sa aming mga kabagabaghan, sa aming mga pagsubok, sa aming kabalisahan sa iba't ibang uri, Panginoon, bigyan mo nawa kami patuloy ng kapayapaan na sa iyo lamang magmumula upang sa pagharap namin sa anumang pagsubok, we can confidently say, the Lord listens to our prayers. Hindi lamang sa aming mga spiritual na pangangailangan, kundi sa aming mga physical na pangangailangan. Lord, pagpalain mo ang bawat isa sa aming may mga karamdaman. Pahayag ang iyong pag-ibig, ang iyong kahabagan, ang iyong kapangyarihan, na pagalingin kami, Lord. We only need to be patient. We only need to be strong sa aming pagtitiwala sa iyo. Panginoon, nasa harapan ng iyong mga anak, meron silang marahil na hinihiling na guidance sa anumang mga desisyon, pagpapasya na dapat nilang ginagawa personally, concerning their family, concerning their work. Ang aming dalangin, aming Diyos, may your peace that passes all understanding, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng assurance na you are giving them direction so that, Lord, they can end up with the right decisions anuman ang kanilang hinihiling sa iyo. Panginoon, meron kang mga anak na nasa harapan. Marahil ay hindi lamang sa kanilang pansariling pangangailangan, kundi sa pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Whatever this, Lord, we pray, na bigyan mo sila ng katiyakan na you will also, or you are also taking good care of their loved ones. Panginoon, nasa harapan ng mga anak mo na nagpapasalamat sa iba't ibang biyaya na ipinagkaloob mo sa kanila, especially, Lord, yung mga pangalang aming binanggit na nag-birthday last week. O nawa, Panginoon, ay tanggapin mo ang kanilang pasasalamat. Lakip ang aming dalangin, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang kalingain, patuloy mo silang ingatan sa pagtahak nila sa landasin ng buhay. That they will continue, Lord, to experience your blessings, experience your presence, experience your power sa kanilang mga buhay.
Panginoon, narito sa harapan ang iyong mga anak na may iba't ibang kadahilanan. Whatever this, Lord, we pray. I pray na ikaw, Panginoon, ang sumalubong sa kanilang mga pangangailangan. That in your time, in your power, according to your purpose, Lord, you will bless them, Lord. You will give them the desires of their heart. You will give them, Lord, the assurance and the security that you do not only listen to their prayers, but you also answers their prayers. Panginoon, dalangin po namin sa iyo ang aming tagapagsalita, si Attorney Jury. We thank you, Lord, that he continued to be open to accept our invitation to be a speaker sa iyong church. We pray that may you bless, Lord, ang kanyang sasabihin sa amin, ang kanyang mensahe na maging source ng inspiration sa lahat sa amin na makikinig sa kanya on-site and online. Dalangin namin siya ang aming bayan, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang aming pamunuan. Humaharap kami sa maraming pagsubok, Panginoon, sa maraming mga problema, lalo na, Panginoon, sa aming mga government officials as they, Lord, sometimes neglect their sworn duties and responsibilities na maglingkod ng mayroong katapatan. And we pray, Lord, that you continue to bless our President at ang aming mga ibang pinuno na maglingkod sila na may paggalang sa iyo at may pagmamahal sa sambayanan. Continue, Lord, to bless your church, the Good Neighbor Christian Fellowship. Patuloy kami, Panginoon, na magbigay ng aming panahon, ng aming tinatangkilik, ng aming suporta sa ministry and mission ng Good Neighbor Christian Fellowship. We continue, Lord, to lift up to you our music team, ang aming multimedia team, that they continue, Lord, to serve you in their ministries, that they will love their ministries, doing this for you and for our Lord and Savior, Jesus Christ. I pray also, Lord, for our loved ones abroad who continue, Lord, to join us in our worship online, Sunday after Sunday, that you will also extend your special blessings to all of them. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa opportunity na we can talk to you in prayer, the opportunity that we can lay down to you the needs of each one of us. And we know, Lord, ang iyong pangako that you will grant the desires of our heart. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Amen. Tayo po ay makakarinig ng masayang tugtugin, samantalang masaya rin tayong magdadala ng ating kaloob sa ating Panginoon sa pagkakataong ito. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, aming Diyos, sa iyong patuloy na pagbibigay sa iyong mga anak
ng resources, Lord, not only to sustain the needs of their families, but also to honor you with their giving every Sunday. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang sambahayan, ang kanilang kabuhayan. And we also pray that this money, Lord, ay patuloy na magamit sa gawain mo sa Iglesia ng Good Neighbor Christian Fellowship. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay makakarinig ng isang solo number mula sa ating kapatid na Ernest Joric Santos Bahum. Okay. Thank you, EJ. You know, one word that will summarize his song starts with letter L, ending with letter Y. 6 letters. Ano palagay ninyo yung gist, yung summary, yung message ng kinanta ni EJ, wonderfully sung. It talks about legacy. What legacy you want to leave behind you? Amen po ba? Amen. Ano yung obvious legacy na pwede nating iwanan when we are called home by God? Is faithfulness. I always tell you, you must have faith in God and you must be faithful to God. Don't stop by having faith in God. Live with faithfulness to God. And that's the legacy that the song is teaching us. Thank you, EJ. Ang ating speaker ay 30 years old pa lang. Yet, he is one of the top lawyers of the BRM Law Office in Nueva Ecija. Nung bata pa si Jury, ang tawag sa kanya ng mga pinsan niya ay Don Jury. Ngayon, hindi na Don Jury. Attorney Don Jury. Ha? Ang tawag nga ng mga anak ko kay Jury ay Pastorni. Kombinasyon ng pastor at attorney. Si Pastorni. You know, he drove by himself, leaving Gapan at 6 o'clock in the morning and reaching Marikina before 9 o'clock. And then, leaving the church, coming back with these flowers. Tatlo. Kaya nung makita ni baby, sabi niya, si Attorney Jury ang speaker. Bakit? Kasi ang daming bulaklak. Na? And it's one of the things that we are happy about him and his family. He never fails to serve the church in every capacity. Even financially. Even itong ating offering table. See? Okay. Kita nyo naman. Kaya nakakayang maliit lang ang giving natin. Ang ganda-ganda ng ating offering table. And we are happy that this Sunday, to inspire us with his very well-researched and well-delivered message about inspiration, ang ating tagapagsalita, si Attorney Don Jury Emmanuel. Good morning po sa ating lahat. And before po tayo mag-start, let us pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na inyong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po kami ng lawak ng kaisipan at pangunawa habang inaaral po namin ang inyong salita. Continue to bless us, Panginoon, sa aming mga buhay. Gamitin niyo po kaming instrumento, Panginoon, sa pagpapalaganap ng inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang topic po natin for this month ay about biblical evidence of inspiration. So, nung po ako ay nag-research kung ano po o sino ang dapat natin pag-aralan, although lahat po naman ang nasa Bible ay talagang inspirational pag po nating pinasa.
Pero bakit po lalayo pa tayo kundi si Jesus po ang ating pag-aaralan. So the life of Jesus, our ultimate inspiration. So sino po ba, kung ating babasahin ang Biblia, ang ultimate source, ang pinaka-source ng inspiration sa ating buhay, kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya po, sa Kanya po umiikot ang mga pamamaraan na dapat po nating mai-apply sa ating buhay bilang mga Kristiyano. So as we study this series, marami na po tayong natutunan. Ito po ay parang review na lang natin, na mga dapat nating gawin. Paalala po ito sa atin na from alam ko po marami sa atin from cover to cover na pag-aralan po natin ang Biblia through pastor and through our chairman, na ang kailangan na lang po siguro natin ay application. Madalas po kasi pag tayo, ang lagi pong kulang sa lahat sa atin, hindi man po sa kalahatan, ay yung application nito. So the Bible from cover to cover, puno po ito ng inspirasyon na magagamit natin sa ating buhay. Na ang buhay po natin ay puno ng problema. Pero lagi po nating tatandaan na ang problema dumadating at ito po ay natatapos. Hindi po dumating sa punto ng buhay natin na nagkaroon tayo ng pagsubok o problema na na-stuck na tayo doon. Di ba po? Na lagi pong nagkakaroon ng solusyon. Hindi man po natin makita agad o mabigyan ng solusyon, pero isa lang po ang sigurado. Lagi pong natatapos ang problema. At ito po ay sa tulong ng ating Panginoon. Ang mga problema po na dumadating sa ating buhay, ang mga pagsubok po na dumadating sa ating buhay, ito po ay nagpapatibay sa ating pananampalataya at nagpapakita kung gaano po katatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. So sino po ba ang inspirasyon natin sa buhay bukod po sa ating pinag-aaralan? Kadalasan po nagkakaroon tayo ng inspirasyon sa buhay sa pamamagitan din po ng kapwa natin, ng mga tao. For example po, kung tayo ay isang negosyante, tayo po ay nai-inspire, for example, sa buhay ni Henry C. Kung paano po siya naging matagumpay sa kanyang buhay. Pero, bakit po tayo nai-inspire sa buhay ng isang tao gaya ni Henry C? Dahil yung mga kagaya po ng ganong tao, dumaan po iyan sa matinding pagsubok na kanilang nalagpasan. Kaya po tayo nai-inspire. Hindi naman po tayo nai-inspire sa mga tao na sumuko na sa buhay. Diba? Ang atin pong nagiging inspirasyon ay kung paano po napagtagumpayan ng mga taong iyon yung kanilang mga pagsubok na dinanas. So gaya po ng ating Panginoon, si Jesus. Ang mga pagsubok po na kanyang hinarap dito ay isang inspirasyon po para sa atin na dapat nating alalahanin at kilalanin. Kadalasan po ang atin pong mga inspirasyon ay mga nakadepende po sa tao. Diyan po umiikot lagi ang inspirasyon ng isang kagaya natin. Pero lagi nga po nating tatandaan, pag tayo po ay nagkakaproblema, pag tayo po ay pinanghihinaan ng loob, lagi pong bumabalik kasi sa Panginoon ang pagkuha po natin ng lakas ng loob at inspirasyon. Kaya nga po tayo nai-inspire kasi nakikita po natin yung yung pagsubok po na dinadaanan ng mga tao. So sino po ba dito ngayon ang merong pinagdadaan ng pagsubok sa buhay o may problema? Sino po sa atin? Lahat po tayo, di ba? So ang initial reaction po kasi natin dyan, hindi ako magtataas, makikita nila, may problema ako. Pero alam naman po natin na ang bawat isa po sa atin ay meron pong mga pagsubok o problema na kinakaharap. Pero kung uunawain po natin ang mga pagsubok na ito, ito pong mga pagsubok na ito mawawala. Ang kapalit po nito ay pagpapalakas ng ating kalooban. Pagpapalakas po kung paano natin harapin ang bawat pagsubok. Kaya nga po pag tayo laging
natetest ng pagsubok, pag may dumating pong problema sa ating buhay, ang nangyayari na po para tayo na-immune. Lumalakas po ang loob natin na hindi na po tayo pinanghihinaan sa oras po na tuwing lumalagpas tayo sa bawat problema na ating kinakaharap. Ano po ang una nating ginagawa pag tayo ay humaharap sa isang pagsubok? Kadalasan po, ang initial reaction natin dyan, Bible. Titignan po natin. Minsan pag sa kabigatan po ng problema, ang ginagawa po natin, ibubukas natin ng Bible, Lord, kung ano po ang tumapat na verse dito, ito po ang talagang nararapat sa sitwasyon ko ngayon. Ang nabuksan po natin, John 11:35, Jesus wept. So, hindi po ba parang mas bumigat pa ang ating kalooban? Pero ano po ang tinatakbuhan natin sa oras na tayo ay humaharap sa problema? Ang salita po ng ating Panginoon. Di ba po, ang isa pa pong ginagawa natin pag tayo ay may problema, tayo po ay nananalangin. Pag tayo po ay nanalangin, ang tinatawag po natin ay ang Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako sa aking problema, sa aking kinakaharap. Paano ko po ba ito masusolusyonan? Paano ko po ba ito mahaharap? Meron po ba tayong ibang tinatawag pag tayo po ay nananalangin bukod sa ating Panginoon? Wala po. So isa po ito sa trait na na-develop natin na ang paghingi po natin ng tulong ay direkta sa ating Panginoon dahil alam po natin na pag tayo po ay nananalangin o humihingi ng tulong sa ating Panginoon, siya po ay sasagot sa ating mga problema at hindi po niya tayo pababayaan. Kaya po ang title po ng ating discussion for this day, The Life of Jesus, Our Ultimate Inspiration. Marami man pong pagsubok sa ating buhay, ang sabi nga po, it is a bad day, but it is not a bad life. Diba? Nagkakaroon po tayo ng problema, pang isang araw. Pero hindi po nangangahulugan na ang buhay natin, ang dinadanas natin sa buhay natin ay hindi na maganda. Di ba po? So sabi nga po, lilipas yan. Attorney, madaling sabihin na pag meron tayong problema, malalagpasan natin yan. Madali po talagang sabihin, pero once po na ating dumating na ang problema, talagang mahirap po siya nakaharapin. Pero kaya nga po tayo nag-aaral ng salita ng ating Panginoon upang magkaroon po ng kalakasan sa pagharap sa bawat pagsubok sa ating buhay. Dito po tayo huhugot ng lakas sa pagharap sa ating problema. So bakit po ba puro problema ang pinag-uusapan natin ngayon? Dahil sa atin pong topic, ano po ba ang mga ebidensya na nagpapalakas o nakakatulong para tayo ay ma-inspire sa pagharap natin sa ating mga suliranin sa ating buhay? At ano nga po ba ang lagi nating suliranin sa ating buhay, kundi mga problema na atin pong kinakaharap. So, sino po dito ang masaya dahil may kinakaharap silang problema? Sino po? Dapat po ang initial reaction natin, talaga naman po, sino ba sasaya? May problema nga ako. Pero ang initial reaction po talaga, normal po yan. Pero dapat, mahirap man po sigurong sabihin, mahirap din pong gawin. Maging masaya po tayo dahil tayo ay may kinakaharap na problema. Na tayo ay buhay at handa natin itong harapin. Na tayo po ay preparado na harapin ang mga problema sa ating buhay. Dahil yung mga natututunan po natin dito, sa mga ganung bagay po, natin magagamit. Pero ano po ang sabi sa atin ng Panginoon? Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Yan po ang isang garantiya sa atin ng Panginoon. Na pag, ang sabi po sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So, ito po ay utos sa atin ng Panginoon. Lagi po natin tatandaan
na pag tayo po ay nahihirapan na, tayo po ay lalapit lang sa ating Panginoon at siya po ay tutugon sa ating mga pangangailangan. Ito po ay mas mabilis pa doon sa 5-minute response ng PNP na pag ikaw ay tumawag, dadating sila. Pero ito po, nakakasigurado ako sa inyo, 24/7, sa oras po na tayo ay lumapit sa ating Panginoon, dadating at dadating po ang solusyon, dadating at dadating po ang sagot sa ating mga problema o sa ating mga kinakaharap. Kaya po ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon ang ating mga problema. Kaya po tayo lumalapit sa Kanya, sabi nga po natin, hayaan po natin ang problema ang mamoblema. Hayaan po natin ang stress ang ma-stress, pero hindi po tayo. So 5 ways the life of Jesus inspires us. First, Jesus' humility, inspiration to serve. Medyo maliliit. Yeah. Sabi po sa Philippians 2:6-8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos, sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging itumay ay kamatayan sa krus. Humility o pagpapakumbaba. Aminin po natin, napakahirap po sa mga tao ang magpakumbaba. No? Yan po ang isa sa masakit na katotohanan. Bakit nahihirapan po ang tao na magpakumbaba? Dahil po sa pride. Lagi po nilang iniisip na kung ako ay magpapakumbaba, ito ay sign of weakness. Hindi ako dapat magpakita ng kahinaan. At dahil po kadalasan, gaya po sa aking experience, sa aking profession, ang mga tao po, pag yan po ay, ang pinag-aawayan po ay 1 metro, lumagpas lang po ang sukat ng bakod ng 1 metro, at sila po ay parehas na ma-pride, na kaya naman pong solusyonan, pipiliin po ang mahabang kasuhan dahil po sa pride. Hindi po nila binababa o nagkakaroon ng pagpakumbaba sa kapwa dahil siguro po ang iniisip nila, ito ay nagpapakita ng kahinaan. So ang lagi ko pong sinasabi sa aking mga kliyente, kung pagtatalunan natin yung 1 metro na paglagpas na yan, gagastos kayo ng pera, kulang-kulang 15 years, hindi natin alam kung makukuha mo ba yung 1 metro na yan. Pero kung ikaw magpapakumbaba ngayon, baka yung ubusin mo sa abogado, ibigay mo na lang sa kanya. Itulong mo pa sa kanya. Kaya tayo po, bilang mga Kristiyano, no, ay napaka-importante pong katangian ang maging mapagpakumbaba sa ating kapwa. Si Jesus po, ang ating Panginoon, ay meron siyang kakayanan na nung siya po ay dumating, ay ipag-utos na ako ay inyong sambahin. Dahil siya po ay anak ng ating Panginoon. Pwede siya mag-demand na ako ay anak ng Panginoon, dapat kayo lahat ay sumunod sa akin. Ngunit, nang dumating po ang ating Panginoon, siya po ay dumating bilang isang servant. Ipinanganak sa sabsaban, lumaki sa mahirap na pamilya, namuhay kasama ang mga ordinaryong tao, mga makasalanan, at madami pang iba. Natatandaan po ba natin kung ano ang ginawa ni Jesus bago siya ipako sa krus? Hinugasan po niya ang mga paa ng mga disipulo. Kasama na po ang paa ni Judas. Ano po ang sabi ni Jesus sa John 3:14-16? Kung ako nga ang Panginoon at guro nyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din nyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan, pakatandaan nyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya.
The important lesson po na matututunan natin dito sa pag-aaral ng salita ng Panginoon is that Jesus turned power into service. He turned leadership into love. He showed us that the path to greatness is downward, not upward. Kung si Jesus po na Panginoon ay kayang lumuhod at maglingkod sa kapwa, ano po ang pumipigil sa atin upang paglingkuran o pagmalasakitan ang ating kapwa? Lalo na po ang ating mga kaaway. Ano po ang sabi? Love your enemy. Na napakahirap pong gawin. Sa totoo lang po, sa tagal na natin na pinag-aaralan nito at alam ko po na alam natin ito, kaya po siguro nating patotohanan na yung mga salitang love your enemy ay napakahirap pong i-apply sa buhay. Lalo na po siguro sa mga taong hindi po ganun kalalim ang kanilang mga pananampalataya. Karamihan po ang initial reaction, o sige, pinapatawad ko na siya. Pero ayoko na siyang makita. Ayoko na siyang makausap. So kahit po meron tayong sinasabing pagpapatawad, kung gano'n naman po hindi rin po 100% na napatawad natin siya. Yung bang, I will forgive him, but I will never forget. Lagi pong merong karugtong. So ang pagpapatawad talaga pong mahirap. Lalo na po kung sa kaaway natin. Pero dahil bilang mga Kristiyano po, isa po sa tungkulin natin ay ang magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Kasi isipin po natin, nakagawa ng kamalian sa ating buhay ang isang tao. Ano po ba ang mawawala sa atin sa oras na patawarin natin yung taong nagkasala sa atin? Wala po. Nagpapakita pa po iyon ng kalaliman ng ating pananampalataya na naia-apply po natin ang turo sa atin ng ating Panginoon. Dito po sa learn to love your enemy, at ito po ay atin dapat patawarin, isa rin po siguro ako sa guilty dito. Kaya po ako natutuwa, tuwing ako po ay nagkakaroon ng pagkakataon to share the gospel, ito po, natututo po ako Sa tuwing nire-review ko po, nakikita ko po yung application niya kasi we are very fortunate po na meron tayong pagkakataon na pag-aralan ang salita ng Diyos. Siguro ang kulang na lang po dito madalas talaga yung application. Pero every time po na ating binabasa ang Biblia, nakakasigurado po ako sa inyo na tayo po ay may matututunan. Sabi nga po ni Pastor last sermon niya, walang pagkakamali sa Biblia, di ba? Kung meron nga po tayong series dito, ang mga tao po ngayon, baliw na baliw sila sa mga K-drama, napupuyat sila sa mga series sa Netflix, pero bakit hindi po natin pagtuunan o bigyan ng oras? Dito po tayo mapuyat sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So Jesus' compassion, inspiration to love. So ang Panginoon po hindi siya nagpakita ng milagro para sabihin na kaya ako nagmimilagro, ako ang Panginoon at makilala nyo kung sino ako. Siya po ay nagmilagro dahil nagpakita ng himala at milagro dahil sa pagmamahal niya sa mga tao. Ang sabi po sa Mark 1:41, nahabag si Jesus sa ketongin kaya't hinawakan niya ito at sinabi, oo, nais ko, gumaling ka. So, compassion o pagmamalasakit. Si Jesus po ang pinanghuhugutan natin ng inspirasyon kung paano tayo magmahal. Ang pagmamahal po na pinakita ng Panginoon, yung tinatawag pong agape love or unconditional love, ay pagmamahal na hindi matatawaran. Hindi man po natin matumbasan ang klase ng pagmamahal na ipinakita sa atin ng Panginoon, yun lamang po ay lumapit man lang sa pagmamahal na ipinakita ng atin Panginoon.
At sa pag-aaral po natin ng Biblia, paulit-ulit po dito na mababasa natin na ang mga sinasabi po patungkol sa ating Panginoon ay that He had compassion, He was moved, He wept. When others passed by, Jesus stopped. When others judged, Jesus reached out. When others saw problems, Jesus saw people. Ang pagmamalasakit po na ipinakita ng Panginoon ay hindi matatawaran. Gaya na lamang po ng mga pagkakataon ng mga pinag-aralan natin sa Bible na He loved people, others had rejected. Yung mga tinanggihan po ng tao, gaya po nung the woman at the well. Ano po ang ginawa ng Panginoon dito? He gave her dignity. The woman caught in adultery. Hinusgahan po ba ng ating Panginoon yung babaeng iyon? Hindi po. He gave her forgiveness. Pinatawad po ng ating Panginoon. The leper, ano po ang ginawa? Pinandirihan po ba ng ating Panginoon? Hindi po. He gave him touch. At pinagaling po niya ito. At ang isa po sa highlight siguro na ginawa ng ating Panginoon, yun pong kasama niyang pinako, yung thief, doon po sa cross. Ano po ang ibinigay ng Panginoon? He gave him paradise. Diba? Isinama po ng Panginoon. Hindi po niya hinusgahan ang bawat tao sa kanilang mga nagawa o ginawang kasalanan. Ang ating pong Panginoon ay tinatawag po tayo na gayahin natin ang pagmamahal na Kanyang ipinaranas. So sa panahon po ngayon, masakit man pong sabihin, napakadalang na lang po ng makakita ng tao na may pagmamahal, ng gaya ng pagmamahal ng ating Panginoon sa kapwa natin. Except po sa mga members ng iglesyang ito. Tayo po ang exception sa pagpapakita ng malasakit sa bawat isa. Nakikita po natin na pag ang kapatiran ay mayroong problema, andito po ang simbahan na handang tumulong. Hindi po tayo pinapabayaan, makakaasa po tayo. Kailangan po natin ng advice. Andyan po ang ating chairman, ang ating pastor, ang mga elders po sa simbahan, na hindi tayo pinapabayaan. Kaya bilang mga Kristiyano, tayo po ay mapalad na meron tayong iglesia na handang tumulong at magmalasakit sa atin. Sino po ba dito ang natulungan ng ating simbahan? Taas po ang kamay. Halos lahat naman po ay natulungan ng ating simbahan. Kaya napakapalad po natin na may nagmamalasakit po para sa atin. Gaya po natin, napaka-importante po na meron tayong malalapitan. O ako po, for example, pwede nyo po akong kontakin, pero wag na po natin pangarapin na umabot doon. Dahil sa oras po na ako ay inyong kinailangan, sigurado pong napakatindi ng inyong problema. Kaya po, pero anytime po na meron tayong problema, bilang miyembro po dito sa ating simbahan at hindi lamang po sa atin, ay tayo po ay dapat handang tumulong at magmalasakit sa ating kapwa. Sabi pa po, pag ating pinag-aaralan ang Biblia, ang tumatatak po sa ating kaisipan is that when the world is harsh, we respond with kindness. Diba? Kahit gaano po ang mga pagsubok o ang kalupitan, siguro ang literal po na meaning ito sa ating buhay, ang initial reaction po natin ay magpakita ng kabaitan. When people are broken, we show mercy. And when others are too busy, we stop and say, I see you. Ano po ang sabi sa John 13:35? By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. So napakalinaw po, na ang pagpapakita po ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa ay utos sa atin ng ating Panginoon na dapat naman talaga nating sundin. So Jesus, obedience, inspiration to surrender. So obedience o pagsunod. Kanino po tayo susunod? Kanino po? Kay Jesus.
saan po tayo susunod? Sa Kanya po ba? Sa taas? Susunod tayo literal? Hindi po. Sa utos po ng ating Panginoon. Sa Kanya pong mga kautusan. Isa po ito sa laging mahirap pong gawin pag ang isang bagay po ay iniuutos sa atin. Ang sumunod po kasi dito, kung tayo po ay sumusunod sa utos ng ating Panginoon, hindi man po natin agad makita ang bunga nito, pero tayo po kasi ay parang nagse-save o nag-iimpok sa bangko eh. Ang iniingatan po kasi natin dito ay yung buhay natin sa eternal life, di ba? Pag tayo po ay gumawa ng kabutihan dito, pero syempre hindi naman po tayo gagawa ng kabutihan na dahil lamang meron tayong goal na ay kailangan gumawa ako na mabuti para sa langit ako mapunta. Hindi naman po ganoon ang dapat nating pag-iisip. Instead po, ano po ang nangyayari pag naririnig po natin na kailangan ay meron tayong sundin na salita ng Panginoon? Ang kadalasan po kasi nangyayari dito, instead po na tayo ay sumunod sa kagustuhan ng ating Panginoon, lagi po ang nangyayari yung uso po ngayon, follow your heart, sasabihin niya. Yung puso daw natin ang sundin natin. O kaya naman po, gawin natin kung ano sa tingin natin ang makakabuti para sa atin. Na hindi po dapat natin makaugalian. Kasi dapat po nating maunawaan na bilang mga Kristiyano, lagi po natin itong sinasabi na sa pagdedesisyon sa ating buhay, Lord, your will be done. Diba? Yan po ang sinasabi natin. Hindi po, not my will, ang lagi po natin sinasabi, meaning, not my will, but yours be done. Diba? Pero ang maganda naman po sa atin, ang nakakatuwa naman po, madalas po sa atin, pag meron po tayong mga bagay na kailangan ng desisyon, lagi naman po natin unang tinatawag ang Panginoon. Panginoon, kayo po ang siyang manguna sa aking buhay. Kung ano po ang inyong desisyon o plano sa aking buhay, ang siyang mangyari, Panginoon. Napakabihira po nung tayo ay mananalangin at sasabihin natin na, Panginoon, ito ang aking gusto. Tulungan niyo ako, Panginoon. Hindi po. Sa atin naman po ang nakasanayan natin at dapat naman po talagang ginagawa ay ipaubaya po sa ating Panginoon ang pagpaplano sa ating buhay. May kasabihan nga po tayo na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ano po ang ibig sabihin nito? Gagawin po natin yung part natin, di ba? Na magsumikap, magtrabaho, manampalataya, lahat po yan. Ngayon, iasa po natin sa Diyos, sa Panginoon, na siya po ang siyang manguna sa ating buhay. Ibigay po natin ang ating best sa mga bagay at hayaan po natin ang Panginoon ang siyang kumilos sa ating buhay. Matuto po tayo na isuko ang ating buhay sa ating Panginoon. Isuko po natin ang ating mga problema sa Panginoon dahil nga po ang Panginoon, lagi po natin yan, lagi po tayo nakakasigurado na sa oras po na tayo ay isinuko po natin ang ating mga problema sa Panginoon, ay nagkakaroon po ng kalinawan ang ating mga mabibigat na problema na dinadala sa ating buhay. So madalas po sa atin, nararanasan po natin na meron akong babayaran, kulang ang aking pera. Meron na magtituition ng aking anak, kulang ang aking pera. Meron mga gastusin sa bahay, kulang ang aking pera. Pero naisip po ba natin na kahit po tayo ay umaabot sa ganung punto, wala po ba tayo natanggap na kahit anumang biyaya sa ating Panginoon? Nagugulat na lang po tayo, may sagot na yung mga problema natin. Hindi po umabot sa punto na pinabayaan tayo ng Panginoon na forever wala ka ng pera, na hindi mo mabayaran yung bagay na yan. Hindi po tayo umabot sa punto na na-stuck tayo dun sa ganong situation Di ba? Na unexpected, mayroon po agad blessing. O, mayroon akong
For example, meron kang kapatid o bigla nagpadala sa'yo ng pera na solusyonan yung problema natin. Ano po ang sabi ng ating Panginoon sa atin? He will never leave us nor forsake us. Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. At ang tanging kahilingan lang po ng ating Panginoon, as a Christian, we should be obedient. Ano po ang sabi sa kanta? Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands, doing it happily. Kanta po iyon, hindi ko lang makanta. Pero, ano po ang children's song po ito eh? Ang sabi po dito, gawin natin ang utos ng Panginoon at pag ginawa natin ito, gawin natin ng may kagalakan at saya sa ating buhay. Ang pagsunod po sa ating Panginoon ay dapat may kagalakan. Hindi po yun tayo ay nabibigatan o masama ang ating loob na meron tayong kailangan gawin. Siguro po kung tayo ay inutusan ng ating nanay, may pagkakataon po na doon mabigat ang ating kalooban. Pag po ang ating boss ay may inutos sa atin, minsan talaga naman pong bumibigat ang kalooban natin. Pero pag po ang Panginoon ang meron pong inutos sa atin, dapat tayo po ay magalak dahil ito po ay para sa atin. He felt fear. Jesus felt fear, agony, and deep sorrow. He did not rush to the cross. He wrestled, but He obeyed. Ang ating pong Panginoon, sumunod siya sa plano ng God the Father noon pong siya ay andito pa sa atin. The obedience took Him to Calvary. That obedience, ang kanya pong pagsunod, ay nagbigay sa atin ng salvation o kaligtasan, buhay na walang hanggan. Sometimes, ang naiisip po natin, pag obedience is about rules. But really, it's about trust. Hindi naman po tayo susunod kung wala tayong tiwala. Diba? Isa po yan sa importante. Kaya nga po, Jesus trusted the Father's will even when it hurts. So we are called, tayo po ay tinawag din na magkaroon ng kaparehang tiwala na ipinamalas ng ating Panginoon sa Kanyang Ama. When God says, forgive, ito po ay utos sa atin. Pag sinabi na tayo ay magpatawad, kahit po mahirap, obey. Pag po tayo ay tinawag upang magbigay, or go, or surrender, trust Him. Diba? Yan po ang dapat nating ginagawa. Because on the other side of obedience is resurrection. Resurrection. Always. Yan po ang importante dito. So, Jesus, endurance, inspiration to persevere. Persevere o magpursigi. Hebreo 12:2-4, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanyang nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inaalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Isip-isipin nyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban nyo sa kasalanan. Jesus endured pain, rejection, betrayal, and suffering. Lahat po ito ay naranasan ng ating Panginoon. At sigurado po ako ang bawat isa sa atin ay nakaranas din po sa mundong ito ng mga gantong bagay. Gaya ng ating Panginoon, ang sarili po niyang mga disipulo ay itinatwa siya. Ang kanya pong mga kaibigan sa oras ng pangangailangan siya po ay inabandona. He was beaten, mocked, and nailed to the cross. Pero bakit ang Panginoon po ay hindi sumuko?
Pwede naman pong sabihin ng ating Panginoon na ayoko na bahala na kayo dyan. Bakit ko isasakripisyo ang aking sarili? Pero hindi po niya yun sinabi, bagkus ay tiniis po niya lahat ito para po sa ating lahat. He saw the joy beyond suffering. He saw you, He saw me, He endured so we could be free. So Jesus did not stop short of the cross because love never quits. Hindi po nawala ang pagmamahal sa atin ng Panginoon, bagkus tayo po ang Kanyang isinaalang-alang sa mga bagay na nangyari sa Kanyang buhay. Tayo po ba ay may pinagdadaan ng hardship o mga problema ngayon? Yan po isa sa mga katanungan. At meron din po ba tayo mga pagsubok na dinadaanan dulot ng pamilya, trabaho na nasa isipan natin? Lagi po natin titignan ang Panginoon. Let His perseverance be your strength. Be our strength. In Romans 5:3-4, hindi lamang iyan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito ay nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Ano po ang sabi dito? Ito po ay ating dapat nauunawaan ngayon pa lamang na kung tayo po ay may pagsubok na pinagdadaanan, magalak po tayo kahit mahirap po. Magalak po tayo. Sabi nga po, di ba, gaya po ng pinag-usapan natin, hayaan po natin ang problema na mamoblema. Hayaan po natin ang stress na ma-stress pero tayo, hindi po dapat tayo malugmok kung tayo po ay may pagsubok sa ating buhay. Sa Kanya po tayo, sa Panginoon po tayo, humuhugot ng lakas at inspirasyon upang lumaban at bumangon. So Jesus, lastly po, Jesus' resurrection, inspiration to hope. Habang may buhay, yan, tama na po ngayon, pag-asa. Yan po ang tama, hindi po yung pag-ibig. Habang buhay, ang tao po ay may pag-asa. The life of Jesus doesn't end in tomb. Ibig sabihin, nung siya po ay pinako sa krus at namatay, di ba, muli po nabuhay ang ating Panginoon. Hindi po natapos doon. And the final word is not death. It's resurrection. Muli po na nabuhay ang ating Panginoon. Ang sabi po sa Luke 24:6-7, wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin niyo ang sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangan ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Amen po ba? Amen. Dahil ni minsan tayo po ay hindi pinabayaan ng ating Panginoon at ang ating Diyos ay hindi nagkulang. Ang ating Diyos po ay puno ng pagmamahal dahil ang pinakamagandang regalo po na ipinamala sa atin ng Panginoon ay ang buhay na walang hanggan. Sabay-sabay po nating pupurihin ang ating Panginoon at palakpakan po natin ang ating Panginoon para sa buhay na walang hanggan na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang ating Panginoon po ang siyang ating tagapagligtas at nag-iisang Panginoon. Ang muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Hesus ang siyang nagpapatunay na walang problema, na hindi malalampasan, walang kasalanan, ang malalim at walang kadiliman sa yugto ng ating buhay ang permanente. Dahil nga po ang sabi dito, because He lives, we have hope. Yan po ang ating sermon. At may I request po the music team na to play the song Because He Lives para po maunawaan natin, ma-realize natin ang kagandahan ng ating mensahe na may kinalaman po sa kantang ito. So nakita po natin to wrap up yung kanta
Ano po ang sabi doon? Because He lives, I can face tomorrow. Meron po tayong kalakasan na harapin ang kinabukasan ng dahil sa ating Panginoon. And because He lives, all fear is gone. Ang pangamba po sa ating buhay ay nawawala dahil meron po tayong Panginoon na buhay sa ating buhay. Ito po ang ating sermon. So ngayon po ay tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyong mga salita na aming inaral, Panginoon. Nawa ito po ay maging magamit namin sa aming pang-araw-araw, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na nandyan kayo sa lahat ng oras sa amin. Hindi niyo po kami pababayaan. Hindi niyo po kami, Panginoon, hahayaan na malagay sa anumang peligro o mga sakuna sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagbibigay po ng kalakasan sa aming mga buhay at patuloy niyo po kami, Panginoon, bigyan ng kalakasan upang harapin ang bawat bukas na darating sa aming buhay. Panginoon, nakakasiguro po kami na ang inyong pagmamahal ay siyang mangunguna sa aming mga buhay upang magkaroon po kami ng katatagan upang harapin ang bawat pagsubok na dumadating sa aming problema. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Jesus Christ is our ultimate inspiration. Tayo po ay tumayong lahat sa ating closing prayer and benediction. We all bow our heads. Let's close our eyes as we pray. Dear Heavenly Father, we thank you so much sa napakagandang mensahe ng aming tagapagsalita, si Attorney Jury. Truly, Lord, Jesus Christ is our ultimate inspiration in life. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang kami maging tagapakinig ng iyong mensahe, kundi tulad ng kanyang sinabi, maging tagatupad ng iyong salita upang ang iyong salita, Panginoon, ay hindi maging sayang na aming napapakinggan, kundi dapat ito ay aming natutularan at naisa sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagpapala sa iyong mga anak sa panahon ng mga pagsubok, sa mga panahon ng sakit ng buhay. Help us, Lord, to always look towards our Lord, our Savior, Jesus Christ, who is our ultimate inspiration to face whatever battles of life we may find ourselves confronted. Panginoon, patuloy din naming itinata sa iyo sa ang aming tagapagsalita. Pagpalain mo siya, Panginoon, continue to empower him, Lord, sa kanyang career as lawyer sa Nueva Ecija, and that, Lord, he will serve his client with love and concern because you are his master, you are his Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga kabuhayan, ang aming sambahayan, ang aming kalusugan. At sa aming pagtatapos, Panginoon, iparating mo sa amin ang iyong masaganang pagpapala. That, Lord, you will bless us, you will keep us, you will lift up your countenance upon us, you will turn your face to us to give us peace, to give us protection, to give us comfort, and to give us blessings na hindi nagwawakas hanggang sa katapusan ng aming buhay. Ito ang aming panalangin, ito ang aming pag-asa. Sa pangalan po ni Jesus, everybody of us will say, Amen at Amen.